So mga sangkay, ano kaya ang mangyayari ngayong taon, no? Ano ang mga pasabog mga sangkay ngayong taon? At ano ang mangyayari sa buhay mo ngayong taon, mga sangkay? Pag-usapan po natin ito dito sa ating YouTube channel. Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon? At ayun nga po, Happy New Year po sa inyong lahat. Ang bilis ng panahon, ano? So ayun nga po mga sangkay, no? Bagong taon. Isa sa mga katanungan dito mga sangkay, ano po ang mangyayari ngayong taon? Ano po ang mga harapin ng mga Pilipino na naman ng buong mundo mga sangkay? 2025 ay napakarami pong naganap mga sangkay. Naalala ko mga sangkay yung bagong pagpasok pa lamang po ng bagong taon ng 2025. Marami pong mga aksidente ang naganap mga sangkay, no? Unang arangkada pa lang ng buwan mga sangkay, talaga nga namang may mga eroplano, nagkahulugan mga sangkay. Sunod-sunod po 'yon. Naalala nyo? 2025, bagong taon. Pero ngayon, mga sangkay, yung transition, ito medyo smooth, mga sangkay, no? Walang mga big events na mga nakakatakot, but we don't know, guys, kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Pero yun na nga, isa sa tanong ko dito, ano ang New Year's resolution mo sa taong ito, sa taong 2025? Chill lamang po tayo ngayon. Medyo kalmado po tayo sa politics muna mga sangkay kasi bagong taon. Alright? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, kung gusto nyong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ano ang mangyayari? Ano sa tingin nyo mga sangkay yung mangyayari sa taong ito? No? Siguro, sabihin na po natin, yung politika, lalo pong lalala, mga sangkay. Lalo pong gugulo ang mga sitwasyon, no? Kasi alam nyo naman sa Pilipinas, pagdating sa politika. Pero isa sa importanteng pag-usapan, ano ang direksyon ng buhay natin sa taong ito, sa 2026, no? Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang, alam nyo mga sangkay, sobrang totoo yung sinasabi sa Bible, no? Na paiiksiin ng Diyos ang mga araw. Eto, basahin po natin mga sangkay. Nakasulat po yan sa Bible. Papakita ko sa inyo. Eto mga sangkay ang sinasabi sa Bible, mga sangkay. Ayan. Ayan, ito yung sinasabi ng Bible. If those days had not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. Mapansin nyo ngayon mga sangkay? Sobrang bilis ng mga araw, di ba? Kita nyo, pag pumasok na po yung January, asahan po ninyo, mabilis lamang po itong aakyat going to December. Mabilis lamang po ito. Bakit? Biblical po yan mga sangkay sa Matthew chapter 24 verse 22. Mga sangkay, sinabi po mismo ng Bible na paiiksiin ng ating Panginoon ang mga araw. Paiiksiin ng Diyos ang mga oras. Kasi kung hindi daw po niya paiiksiin ito mga sangkay, wala pong makakasurvive na tao. Kasi kita nyo ngayon mga sangkay ang promotion ng mundo, di ba? AI,
yung progressive na bansa na kung saan pag nalibang ang tao, makakalimutan nilang may Diyos. Tama? Kung kaya gumagawa ang Diyos ng pamamaraan na may mga tao pa na matitira hanggang sa kanyang pagbabalik. Remember mga sangkay, sa panahon po ni Noah, habang tumatagal mga sangkay yung paggawa ng Noah's Ark, pawala ng pawala yung mga taong tumutulong. Ganun po ang nangyayari. So itong panahon natin ngayon mga sangkay, wala po tayong literal na Noah's Ark o wala po tayong literal na arka, mga sangkay. Pero ayun na nga po, ang pinaka-salvation talaga natin ay kay Jesus. So, ngayon mga sangkay, pinaiiksi ng Panginoon ang mga araw nang sa ganun, yung may mga tao pang matitira hanggang sa kanyang pagbabalik. Kasi grabe ngayon mga sangkay yung mundo, di ba? Social media, iba't iba pong mga promotion galing po sa mundo mga sangkay na kapag hindi nag-ingat ang tao, makakalimutan niyang may Diyos. At makakalimutan niyang maglingkod sa Diyos. Guys, magkaiba po mga sangkay yung may Diyos ka, na sinasabi mong may Diyos ako, sa naglilingkod ka sa Diyos. Magkaiba yung nakakakilala ka lang sa Diyos sa naglilingkod ka sa Diyos. 'Di ba? Pag naglilingkod ka kay Lord, nagsisimba ka, nagdadasal ka, may pananampalataya ka, sumusunod ka sa kanyang mga utos. Pero kapag alam mo lang na may Diyos, mga sangkay, alam mo lang, minsan nga, ito yung panaging reason. Ako, kahit di ako nagsisimba, nagdadasal naman ako. May Diyos naman ako. Magkaiba po yun. Maaaring may kinikilala kang Diyos. Maaaring may alam ka na may Diyos. Pero wala kang relasyon sa Diyos. 'Di ba? Ngayon, mga sangkay, this 2026, gusto ko lang i-share itong Bible verse. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11 to encourage everyone. Kasi marahil ang iba nag-worry, no? Worry sila, ano kaya mangyayari sa 2026? Ano mangyayari sa taong ito? And then, ano ba? Lalo bang maghihirap? Lalo bang hihirap ang takbo ng mundo? But itong salita ng Diyos. Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So this is the word of God. This is for you. Nakaplano na lahat sa'yo. Tandaan mo yan. At ang plano na yan, mula sa ating Panginoon, plano to prosper your life, to bless your life, to give you hope. Bigyan ka ng magandang kinabukasan. Bigyan ka ng pag-asa. Yun po yun mga sangkay. Ang plano ng Diyos. Pero tandaan po natin, kapag ka wala ka rin sa kalooban ng Panginoon, kapag ka wala kang Diyos na pinaglilingkuran, walang ganito. Huwag kayong umasa na may ganito. Kaya may ganito mga sangkay, kasi may mga taong naglilingkod talaga sa Kanya. May mga taong sumusunod talaga sa Kanya. Lahat naman tayo ang plano ng Diyos, di ba? Ang plano ng Diyos is to prosper you. Not to harm you. Plans to give you hope and future. But, nag-iiba ang lahat, nagiging miserable ang lahat, nagiging pangit ang resulta ng lahat sa buong taon kapag wala ka na sa linya. Kapag wala ka na kay Lord. Kapag sarili mo nang sinusunod mo at hindi na ang ating Panginoon. So this year, kung gusto po natin na matupad ang plano ng ating Panginoon sa ating buhay, then sundin po natin ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Maglingkod ka kay Lord, hanapin mo ang ating Panginoon. Dahil, ulitin ko, magkaiba po, mga sangkay, ang may alam ka lang na may Diyos sa naglilingkod ka kay Lord. Pag naglilingkod ka kay Lord, iba po yun, mga sangkay. Nagsisimba ka, nagdadasal ka, nagbabasa ka ng Biblia, nananalangin ka, uma-attend ka sa mga Bible study. May personal relationship ka kay Lord. Okay? Kasi marami akong nakikita. Mga sangkay na, thank you Lord, ganito, this year. Pagpapalain mo na naman ako, Panginoon. Well, that's good, mga sangkay. Walang problema doon. Pero mga sangkay, tandaan po natin,
na pagpapalain lamang ang tao once na sumusunod sa Kanya. Yan po yung standard, yan po yung prinsipyo ng ating Diyos. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon ng husto. Yung mga hindi na mabilang na mga pagpapaalam, mga sangkay. Kung gusto po na mangyari ninyo, kung gusto niyo na mangyari yan this year, then maglingkod ka ng tapat sa ating Panginoon. Okay? Magandang umpisan ang bagong taon, mga sangkay, na mayroon po tayong tinitingnan. Bawa, may New Year's resolution ka. Diba? Gusto mong pumayat, gusto mo mag-improve sa buhay, gusto mo may marating ka sa buhay, magawa mo itong career na to. Then, ask the Lord guidance. At maglingkod ka kay Lord. Ganun po kasimple yon. At saka, iba po ang buhay, mga sangkay. Tandaan po ninyo, magiging miserable ang buhay nyo sa taong ito kapag hindi kayo naglingkod kay Lord. Kasi ganun po ang nangyayari. Wala kang protection galing kay Lord. 'Di ba? Wala kang protection, wala kang blessing galing kay Lord. So this year, i-claim po natin na pagpapalain tayo ni Lord. Bibigyan niya tayo ng mas marami pang blessing. Pero ang kailangan natin gawin, magtiwala sa Kanya at paglingkuran siya. Alright? So happy New Year, everyone! I hope that every one of you, mga sangkay, ay ayos na ayos dyan. Nakapag-celebrate. I know may mga celebration pa rin po hanggang sa mga oras na ito. Dahil bagong taon pa rin naman po, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Okay, isulat nyo, mga sangkay, ano po ang New Year's resolution nyo? Okay, sa taong ito. Kasi wala pong problema. Actually, mas okay nga yung may New Year's resolution eh. Yung iba, di ba, sinasabi na, maraming beses na ako naggawa ng New Year's resolution, wala namang nangyayari. Well, okay lang yan. Failure is not final. Sabi pa nga, di ba? Ang importante, sa pagpasok ng taon, may direksyon ka na, may naiisip ka na, anong gagawin mo. Okay? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita mo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.